ang isang kumpletong alamat na may halong takot at misteryo tungkol sa mutya ng aswang. Mutya ng aswang, hiyas ng kadiliman. Noong unang panahon sa bayan ng Udyongan, Romblon, may isang binatang magsasaka na nagngangalang Lario. Kilala siyang masipag ngunit laging kapos sa pera. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang pauwi siya galing bukid, nakasalubong niya ang isang matandang babae na tila may dinaramdam. Dahan-dahan itong lumapit at nagsabi, "Tulungan mo ako, anak. Ako'y gutom na gutom." Dahil maawain, ibinigay ni Lario ang dala niyang tinapay. Ngunit nang ngumiti ang matanda, napansin niyang may mahahabang pangil at mapupulang mata. Siya pala isang aswang. Sa halip na saktan siya, nagpasalamat ang aswang. "Mabuti ang iyong puso. Bilang gantimpala, ibibigay ko sa iyo ang aking mutya. Habang nasa iyo ito, hindi ka masasaktan ng kahit anong nilalang. Ngunit huwag mong gamitin sa kasamaan." Iniabot ng aswang ang isang maliit na kumikislap na bato, ang mutya ng aswang. Nang mahawakan ito ni Lario, bigla siyang nakaramdam ng lakas at hindi napapagod kahit maghapong nagpupungkal ng lupa. Napansin din niyang hindi siya lapitin ng mga mababangis na hayop sa gubat at parang alam niya ang nangyayari kahit malayo siya. Ngunit may kakaiba tuwing gabi. Naririnig niya ang mga bulong sa hangin, mga tinig na humihimok sa kanya. "Gamitin mo ako. Maghiganti ka sa mga nang-aapi." Isang araw ninakawan si Lario ng mayamang usurero. Naisip niyang gamitin ang mutya upang takutin ito. Nang hawakan niya ang bato at isinuot sa dibdib, tila nag-iba ang kanyang anyo. Lumiwanag ang kanyang mga mata, tumalim ang kanyang pangamoy, at naramdaman niya ang init ng dugo ng kaaway mula sa malayo. Nagtagumpay siyang mabawi ang ninakaw na ani, ngunit napansin niyang unti-unting nagiging malamig ang kanyang puso. Nagsimulang matakot ang mga tao sa kanya dahil sa kakaibang titig at lakas na hindi pangkaraniwan. Isang gabi, muling nagpakita ang matandang aswang at binalaan siya. "Kung hindi mo ibabalik ang mutya, tuluyan kang magiging kagaya ko." Dahil natakot, binalik ni Lario ang bato sa matanda. Sa isang iglap, nawala ito kasama ang aswang at nagbalik sa normal ang buhay ni Lario. Ngunit ayon sa mga matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may kumikislap na bato sa gitna ng gubat. Hinihintay ang susunod na taong may pusong sakim o mabuti para muling subukin ang kapangyarihan ng mutya ng aswang. Gusto mo bang gawin ko itong parang horror urban legend na pangkwentuhan sa gabi? Mas nakakatakot, may eksena ng habulan at transformation. O gawin ko itong parang pelikula na may bida at kontrabida?